Isa sa mga NBA teams na possible target si Kai Sotto ay ang Houston Rockets. Maganda na ang roster ng Houston Rockets ngayon, pero meron silang mga players that I feel na mas magaling pa si Kai at may mas malaking pakinabang sa team if they want to contend sa playoff next season. Looking at sa roster ng Houston Rockets, ay nandyan pa rin si Boban Marjanovic, who is already 35 years old at bihira na lang ginagamit, averaging only 5 minutes per game. Kung gusto talaga ng Rockets na mag-improve pa ang kanilang roster, ay siguro naman walang mawawala sa kanila kung bibitawan nila si Boban Marjanovic in favor of Kai. Well, I have nothing against Boban and I know how good he is, pero kung si Kai ang kanilang pipiliin, ay mas marami pa silang makukuha kay Kai, primarily because si Kai is still 22 years old at napakataas pa ng kanyang potential. In terms of height, ay pareho naman sila ni Boban, at if nakasurvive si Boban sa NBA, I'm pretty sure na kakayanin rin ni Kai ang NBA if given the chance. At kung magkataon, ay ito ay magiging isang grand reunion between Kai Sotto and Jalen Green na nagkasama na noon sa NBA G League Team Ignite. Dito rin pwede magkaroon ang Houston Rockets ng isang potent twin tower na sina Kai at Alperen Sengun, dalawang napaka-skilled big men na pwedeng magsabay dahil interchangeable ang kanilang position. Alperen can play center or forward, ganun rin si Kai, and they are very versatile players. Magandang pang-matchup ito sa mga naglalakihang teams ng Minnesota Timberwolves at ng San Antonio Spurs. Nagsisimula na kasi ngayon ang pagbuo ng extra tall teams, at kung makukuha ng Timberwolves ang championship, ay hindi malayong ang ibang mga teams ay magbuo na rin ng kanilang own twin towers. It was evident na nahihirapan si Nikola Jokic sa kanilang series with Minnesota Timberwolves dahil meron na silang Rudy Gobert, meron pa silang Karl Anthony Towns, and it works like magic. Siguradong nakikita na ngayon ng lahat ng mga NBA teams ang kahalagahan ng merong dalawang skilled big men ang isang NBA team. In reality, ito naman talaga ang norm noon sa NBA, pero nag-iba at nag-evolve ang laro at dumating ang small ball philosophy. Unti-unti kasing nawala ang mga skilled big men, kaya napilitang nag-small ball ang lahat. Pero ngayong nagdadagsaan na ang mga skilled legit 7-footers, ay panahon na naman ng mga big men sa NBA. Sa NBA Conference Finals ngayon, ay tutukan natin kung makaarangkada kaya ang Boston Celtics na merong Kristaps Porzingis at ang Minnesota Timberwolves na merong Twin Towers na sina Karl Anthony Towns at Rudy Gobert. At kung makakalusot sa finals ang dalawang teams na merong legit 7-footers na superstars, ay mas lalong makatutuhanan ang ating sinasabi dito na pwedeng kukunin ng Houston Rockets si Kai Sotto and pair him with Alperen Sengun to form one of the most skilled twin towers in the NBA. Kung merong big three ang Timberwolves na sina Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, and Rudy Gobert, at ang Houston Rockets naman ay magkaroon sila ng kanilang version ng big three with Alperen Sengun, Jalen Green, and Kai Sotto. At napakaganda ito as far as the Filipino fans are concerned dahil dalawang Filipino sa isang team, which means pupunuin ng mga Pinoy ang lahat ng games ng Houston Rockets with Kai Sotto playing alongside Jalen Green, who is now one of the most exciting young players sa NBA. At balitang NBA naman, si Jalen Brunson ay sumasailalim sa operasyon upang ayusin ang kanyang nabaling kaliwang kamay na natamo niya habang natalo ang New York Knicks sa Game 7 ng Eastern Conference Semifinals. Sinabi rin ng New York Knicks management na sumasailalim si Bojan Bogdanovic, isang reserve player sa operasyon sa kanyang kaliwang pulso, at walang detalyeng ibinigay tungkol sa alinman sa mga pamamaraan maliban na ang parehong mga players ay muling susuriin sa loob ng 6 hanggang 8 linggo. Nasaktan si Jalen Brunson sa third quarter ng 130-109 na panalo ng Indiana Pacers laban ng New York Knicks, kung saan nagtapos siya ng may 17 points, ang kanyang pinakamababa sa isang postseason,
kung saan nakapagtala siya ng 40 points or more ng 5 beses na naging ika-4 na player na umabot sa markang yon sa 4 na sunod-sunod na postseason games. Nagtapos si Jalen Brunson na may average na 32.4 points bawat laro sa playoffs, pangalawa lamang sa 33 points na average ni Joel Embiid nang talunin ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa 6 na laro sa unang round. Nasaktan si Bogdanovic sa Game 4 ng seryeng iyon at nakapagtala siya ng 13 points mula sa bench sa Game 1 at ang naging isa sa maraming nawawalang players ng New York Knicks habang natapos ang season. At si Julius Randle ay nagkaroon ng season-ending surgery after dislocating his shoulder noong January. At si Mitchell Robinson naman ay nagkaroon ng surgery sa kanyang ankle during the playoffs. At lumalaki ang pag-asa na makakabalik ang center ng Boston Celtics na si Kristaps Porzingis sa Eastern Conference Playoffs laban sa Indiana Pacers sa Game 4 ngayong Lunes. Yan ay ayon sa report. Si Kristaps Porzingis ay nagpapagaling sa kanyang strained right calf at pinapabilis ang kanyang on-court ramp-up at pinapataas ang kanyang fitness upang magiging possible ang kanyang debut sa conference finals sa pagbabalik ng best-of-7 series sa Indianapolis. Si Kristaps Porzingis ay hindi nakapaglaro simula nang nagtamo ito ng injury sa Game 4 sa first round laban sa Miami Heat noong April 30 at hindi rin siya nakapaglaro sa buong 5-game conference semifinal series na panalo nila laban sa Cleveland Cavaliers. At hindi rin siya nakapaglaro sa pagbubukas ng conference finals sa Boston noong Martes kung saan nanalo ang Boston Celtics sa score na 133-128 sa overtime. Hindi mamadaliin ng Celtics ang pagbabalik ni Kristaps Porzingis at nais nilang magpatuloy na maging maingat sa kanyang pagaling. Pero ayon sa mga reports, siya ay unti-unti nang papalapit sa kanyang pagbabalik. Si Kristaps Porzingis ay isang malaking karagdagan sa Boston Celtics ngayong off-season na nagdala ng malaking epekto sa parehong dulo ng court para sa pinakamahusay na kupunan ng liga sa regular season. Sa taas na 7'3", si Kristaps Porzingis ay may average na 20 points, 7.2 rebounds, and he held opponents to 44.3% shooting in the paint, which was an NBA best among contesting defenders of 500 shots or more per second spectrum. Dumating si Kristaps Porzingis sa Boston Celtics sa isang 3-team off-season trade kasama ang Washington Wizards at Memphis Grizzlies.